Ang pagtutuwid sa kapwa sa diwa ng pagmamahal ay isang uri ng kawang-gawang pang-espiritual. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa simbahan ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa simbahan, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo'y nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay correction. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating page. Lalong-lalo na po yung mga palaging sumusubaybay, nanonood at nakishare po ng ating video ito, pero hindi pa nakakapag-like, hindi pa nakakapag-follow, or kahit mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Please do not forget, mahalaga po yon. At pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama po tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos bilang media evangelizers at online missionaries. We need more na nanduroon sa mundo ng social media na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan po ng inyong pag-share na ito, kayo ay kabahagi ng misyon ng Word of the Day para sa ebanghelisasyon. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay kapiyastahan ni San Roque, kilala sa kanyang mapaghimalang pagpapagaling at paglaban sa mga peste. At ito ay naging popular na debosyon sa mahabang panahon sa simbahan, kaya nga dito sa Pilipinas, maraming mga simbahan ang nakadedicate, nakapangalan sa kanya na San Roque. Mga kapatid, hindi lamang po ito peste o hindi lamang sakit sa pangpisikal, kundi kasama na rito yung peste, yung salot sa ating kaluluwa. At ano yon? Kasalanan. Kaya dito po sa ating gospel ngayong araw na ito, binibigyang diin ng ating Panginoon yung kahalagahan ng pagtutuwid, yung kahalagahan ng fraternal correction, yung bang hindi natin hahayaan ng isang kapatid ay namumuhay sa kasalanan, ng isang kapatid natin ay nagkakamali at nagpapatuloy sa kanyang kamalian. Tayo na nakakaunawa, tayo na nakakaalam ay mayroong responsibilidad na ituwid ang ating kapatid na namumuhay sa kasalanan at namumuhay sa kamalian. Kaya nga we have that responsibility, shared responsibility, no? Social responsibility na ituwid ang mga pagkakamali. Kaya nga, ito'y isa sa mga tinatawag nating spiritual works of mercy. Baka kasi nakatuon lang tayo, mga kapatid, sa tinatawag na corporal works of mercy, which is very important. Pero mababalanse yung ating corporal works of mercy kung tayo ay meron ding spiritual works of mercy. At pangatlo dito sa spiritual works of mercy ay yung pagtutuwid, pagtatama sa mga nagkakamali, sa mga nagkakasala. At ito'y isang napaka-gandang gawain, isang kawang-gawang pang-espiritual that we help a person to change. We help one another. Hindi yung ngayon sinasabi yung
sisiraan mo pa at ichichismis mo pa. Pangit mang pakinggan pero sabi nila, imamarites mo pa. Nagkakamali na yung tao, namumuhay na sa pagkakamali at kasalanan, ichichismis pa. So lalong lumawak yung damage. Hindi lamang dun sa taong nagkakasala, kundi pati dun sa taong nagpapakalat nito. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, ngayong kapiyastahan ni Apo San Roque, napakahalaga ng tinatawag na kagalingan, that healing. We need that. And one of the many ways of healing, spiritual healing, is yung tinatawag nating fraternal correction. That we correct one another. Paano natin masasabing yung pagtutuwid ay fraternal? Paano natin masasabing ito ay bahagi o kasama dun sa corporal or spiritual works of mercy? Kapag ito'y ginawa natin ng may pagmamahal, in the spirit of fraternity, in the spirit of charity, in the spirit of love. Kung itinutuwid natin ang isang tao, pero minumura natin, itinutuwid mo isang tao, pero sinasaktan mo ng pisikal, hindi ito charity, hindi ito gawang pagmamahal, hindi ito spiritual work of mercy. Napakahalaga ng tamang pagtutuwid. At sabi rito sa ating gospel, kapag hindi ka pinakinggan, siguro dahil sa level of relationship, magsama ka pa ng iba, magsama ka ng kapatid mo na trusted, na meron ding simpatya at meron ding same motivation, that is to correct with love as a brother or a sister. At kapag ayaw pa rin makinig dun sa kasama mo, then dalhin mo na siya sa simbahan, in the gathered community, to correct. Ibig sabihin, huwag kang titigil. Alam mo na nagkakamali, hahayaan mo. Gawin mo lahat. No? Lahat ng pamamaraan para maituwid, para magbago ang isang tao. Pero kapag hindi pa rin nadala sa gathered assembly, sa simbahan, sabi roon, ituring mo ng parang isang hintil. Mga kapatid, it only means huwag mong susukuan ang isang taong nagkakamali, ang isang taong nagkakasala. Huwag nating susukuan. Because yung pagtutuwid bilang isang kapatid na may pagmamahal, ay pagmamahal hanggang wakas. Ibig sabihin, sabi nga, when you start loving, you have to love until the end. So hanggat hindi nagbabago, huwag nating susukuan. Ito yung pagmamahal. Dahil ang Diyos, hindi susuko sa atin. Ang Diyos gagamit ng mga iba't ibang paraan. Ang Diyos gumagamit ng iba't ibang tao, iba't ibang pagkakataon. At nandyan ang simbahan upang ituwid ang ating pagkakamali, ayusin yung ating buhay, at magsimulang muli. Kaya nga mga kapatid, kapag itinutuwid ka, magpasalamat ka. Ibig sabihin, mahal ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng kababaang loob para palaging tumanggap ng pagtutuwid ng aming kapwa. Bagamat masakit, basta totoo, tatanggapin namin. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.